Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. And for today's video, ang isi-share ko po sa inyo is kung paano ko po mga kasari napalago from the start yung ating tindahan. So yung mga isi-share ko sa inyo mga kasari, asahan nyo na lahat ito is based on my experience at talagang pinaghirapan talaga to para mapalago yung ating tindahan. Kung nasa saan man po ito ngayon sa panahon na to at kung gaano kadami na po yung laman ng ating tindahan ngayon. So, ang sari-sari store business, alam niyo naman yan mga kasari na sobrang dali lang niyang simulan pero ang hirap panindigan kung paano po natin ito mapapanatiling madaming laman or mapapanatili natin guys na nandiyan na hindi nalulugay at hindi nagsasara. So, paano ko nga ba napalago yung halagang 4,200 plus na puhunan ko noon way back 2018. So, medyo October na yon, ano ng taon ng 2018. So, ilang years na din, magsa 7 years na this coming October yung tindahan natin guys. At tandang-tanda ko pa mga kasari kung gaano kadami lang noon yung mga paninda natin, kung ilang perasong chichirya lang yung meron tayo, at kung ilang kaha lang ng sigarilyo tayo nagsimula, ilang perasong delata, ilang perasong klase ng mga condiments, mga biscuit, candies, ayan. So talagang hindi madali guys yung pinagdaanan ko noon upang mapalago yung store natin. Kasi nga noon talagang biyahe lang ang source of ano natin magbabiyahe lang tayo, tapos kapag ubos na yung paninda natin, mamimili ulit tayo. Halos sa loob ng isang linggo noon is namimili ako 3 hanggang 4 na beses. So ganun guys, kadalas akong mamili kasi nga yung stocks natin, yung paninda natin is hindi ganoong kadami. So ang isang nakatulong mga kasari upang mapalago natin kahit papano yung ating sari-sari store is kapag may benta na ako nung time na yon. Kapag may benta na ako, ilang months lang yata napalago ko na siya wala pang year. Medyo napapansin ko lumalago na siya kasi medyo dumadami na yung paninda. And ayun nga, kapag nagkaroon na tayo ng benta, syempre kapag una pa lang, hindi naman ganun kalaki yung benta mo, hindi naman aabot ng 1,000 agad yan. So kapag may benta na, namimili na ako kaagad. Tapos, dinadagdagan ko na ng ibang items. Kaya kahit papano, medyo nung kakaumpisa pa lang, medyo nadadagdagan na rin yung ano natin noon, mga paninda. Kasi yung ibang customer may nire-request, may hinahanap sa'yo. So, kapag mamimili na ako, dinadagdag ko yun sa aking pamimilihin. Kahit 2 or 3 peraso, bumibili ako nung hinahanap sa akin ng customer na yon. Para nga at least kapag bumalik yung customer na yon, meron na akong maibebenta. So, tanda ko pa nga noon mga kasari, nung una pa talaga, yung tindahan dito sa may tabing kalsada, tagpi-tagpi lang yan may yero, ganyan, tapos yung pansara lang namin nun, yero lang din. Sa gabi, pupukpukin, tapos sa umaga, huhugutin yung pako. Yun lang yung panara noon. Tapos parang medyo nagkaroon ng konting yung panara noon, parang katulad lang nito, yung plywood na naibababa at taas, tapos may lock na lang sa loob, ganon, naging ganon siya. Kapag nung medyo lumevel up na ng konti, pero nung bago-bago pa lang talaga, yero lang talaga at trapal yung panara noon. Kasi ano lang naman kasi siya, kubo na tindahan lang ng mga prutas, ganyan. Kung alam nyo guys, ang ponda, ganun ang tawag. Parang kubo, ponda ang tawag nun dito sa lugar namin. So ayun, kaya lumago guys, kahit papano noon, medyo mababa pa rin ang pamasahe noon kahit lagi sa isang linggo nakaka3-4 na pamili ako is mababa pa lang pamasahe nun, 15 pesos yata yun guys, gano'ng kalayo ang manggahan. Tapos kapag mamimili naman ako sa palengke, nilalakad ko na lang hanggang terminal kahit medyo malayo, kahit mabigat yung mga bitbit natin, meron dito, meron pa dito sa 2 kamay natin, tinitiis natin yan kasi nag-iisip tayo, sabi ko, hindi naman laging ganito. Kapag medyo madami ng laman yung paninda, siguro
isang beses sa isang linggo na lang tayo mamimili, ganyan. So, ayun, kahit papano, talagang tiyaga-tiyaga lang mga kasari talaga. Yun. Tapos, habang tumatagal, siguro mga isang taon, ganyan, ano na kami na ilipat dito, yung store. Yun guys, na naghanap kami ng isang maliit na space dito. Yung isang dipa lang noon. Wala na akong mahanap guys na picture eh. So, isang dipa lang noon yung tindahan. Tapos, nag-isip kami na i-extend. Tapos, ito na yun ngayon. Ganito nakahaba. Hindi naman. Siguro mga ano lang to. 3 dipa. Ganon yung haba. Tapos, yung lapad niya, 1.5 dipa. Ganon. So, ayun guys. Siguro, nakatulong din para palago ko yung store ko is, ayun nga. Bawat taon na dumadaan, nagsiset ako ng goal. 'Di ba? Nagsiset ako ng goal na mga kasari na dapat ganitong taon meron na akong alak, tapos ganitong buwan dapat medyo madami na to, ganitong buwan dapat may stocks na ako ng soft drinks. Ganun yung naging goal ko guys sa sari-sari store. Kaya kahit papano ngayon may stocks na tayo ng sigarilyo, may stocks na tayo ng soft drinks, may stocks na tayo ng alak, kasi yun nga yung naging goal natin mga kasari. Yun. So, kaya din siguro lumago yung store natin is nagkaroon din tayo ng disiplina sa sarili natin na kung ano yung benta ng tindahan is para sa tindahan lang. Hindi natin gagastusin sa ibang bagay. Kung makakakuha man tayo sa benta ng store, is yun yung tubo natin or kinita natin sa araw na yun. Hindi nalalagpas. Hindi dapat labis yung makuha natin. Kunwari, kumita or nagkabenta tayo ng 3,000, kung ilang porsyento lang yung patong mo, yun lang yung kukuhanin mo or dapat kalahati lang nun para meron ka pang. So, ayun nga guys. Bali, ang ibig kong sabihin doon is dapat hindi natin nagagalaw yung puhunan ng ating tindahan. At isa din siguro na nakatulong guys, nung siguro mga 1 year pa lang yung tindahan noon, is dyan na yung nagsisimula magkaroon tayo ng mga kakompetensya. Nag-iisip din sila guys na magtayo or nagtayo talaga na din ng sariling tindahan yung iba. Kaya nakatulong din guys yung pagiging ano natin, palaban, ganon, palaban era natin na yung competitive natin guys na ay kahit mapera to, hindi ako papatalo dito. Ganon guys, ganon dapat yung mindset natin and yung ano natin, dapat positive lang tayo always. And sa paglago naman guys, talaga ng isang tindahan, may talaga na sa una pa lang, kung nag-start ka pa lang, huwag ka munang mag-ipon. Lahat ng benta ng tindahan mo, kung sumod talagang lumago yung sari-sari store mo, ipamili mo yan agad ng mga hinahanap sa'yo ng customer. Magdagdag ka kaagad ng mga paninda na wala sa'yo na hinahanap ng iba. Na kapag nung una pa lang nabili sa'yo ni customer, wala silang nabili. So, kung ano yung natatandaan mo na hinahanap nila sa'yo, kapag may benta ka na, pagtuunan mo na yun ng pansin, bilhin mo na agad. Para yun guys yung nagiging reason bakit mapapansin mo na lang after ng year or months, mapapansin mo na lang ang laguna ng tindahan mo kasi nga, ang dami nang nadagdag, ang dami mo nang naidagdag na yung mga dinagdag mo na yun is galing lang yun sa benta mo sa araw-araw. So, napakasarap tingnan nun mga kasari na hindi ka nagdagdag ng ibang puhunan, galing lang talaga yung mga bago mong paninda, lumago yung tindahan mo, galing sa benta mo talaga. So, ayun guys yung simple tips para lumago ang inyong sari-sari store. Kailangan lang talaga natin ng matinding sipag at tiyaga. Kasi pinasok mo yan, ginusto mo yan, pero dapat kung magnenegosyo kayo, meron kasing nagnenegosyo ng tindahan, libangan. Meron naman na ganito, katulad nung akin na talagang source of income na kumbaga. Talagang kailangan mo lang talagang kumpletuhin yung paninda mo para may ekstrang pagkakakitaan ka pa. Tulad nga ngayon, may GCash na. So, minsan mas malaki pa yung kita sa GCash kaysa sa tindahan. Kaya napakalaking tulong din. Plus, kung may iba ka pa dyan tinitinda ng mga lutong ulam, ganyan, mga merienda,
extra income din yun guys. May mapagkukunan din kayo in case nga na, di ba sa tindahan di naman laging mabenta. At ayun nga mga kasari, nahinto na naman tayo dahil may nagtanong sa akin kanina, may hinahanap. Ayun, bumalik na naman. So, ayun guys, dapat sa pagsasari-sari store, magkaroon din tayo guys ng consistency. Dapat consistent tayo sa kung ano yung ginagawa natin sa umpisa. Dapat ganun pa rin kapag after ng ilang months, ng ilang taon, para kung ano man yung lago ng tindahan mo is ma-maintain po natin yan na malago. Kasi kung after ng ilang years, ganyan, wala kang nakikitang improvement, or noon, nung medyo lumago na yung store mo, napabayaan mo na, kumonti ulit yung paninda mo, magsisimula ka ulit sa umpisa. Kaya mahalaga din guys ang maging consistent tayo sa ginagawa natin. Kung masipag tayo noon, doblehin naman natin yung sipag natin ngayon. So yun lang guys ang ating vlog for today. Sana may naintindihan kayo kahit pahinto-hinto na yung vlog natin. So yan po ang aking simple tips para lumago po ang inyong sari-sari store. Thank you so much for watching mga kasari, and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!